No.
Yan. Sa muli po, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. And happy midweek po. Bago po tayo mag-awitan, nais ko po munang samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Ama naming banal, dakila sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong banal na presensya. Naway pangunahan kami sa pag-aawitan kasama ng iyong mga banal na anghel. Panginoon, nawa, pagpalain po ang bawat isa sa amin at ingatan po, Panginoon, ang mga kapatiran papunta pa lamang sa iyong banal na tahanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ating po unang awitin, atin pong buksan ang ating church hymnal para sa may mga awitan po sa kanilang mga upuan. 369, He Leadeth Me. Para po sa ating opening song, Sweet Hour of Prayer, Church Hymnal 311, 311, Sweet Hour of Prayer. Sweet
Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Aming dakilang Diyos na tahanan na nasa kataas-taasan ng mga langit, Panginoon, purihin ka po sa walang katapusan, Ama. Sa gabing ito kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kagandaang loob na ipinagkaloob sa amin, na kung saan kami ay nakarating dito sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan ng Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga oras na kami iyong iningatan, lalo tigit sa pagpapala ng buhay at kalakasan, Ama. Sa gabing ito, aming hinihiling ang worship na aming gaganapin, na ikaw nawa ang siyang pumagitna, ang iyong banal na espiritu ang siyang magpuspos sa bawat isa sa amin, sa puso't isipan namin, Panginoon, na aming maunawaan ang mga mensahe na nais mong ipabatid sa amin, Amang Diyos. Nawa ito'y aming maisakabuhay, Ama, at aming rin maibahagi sa iba. Pagpalain din si Brother George na siyang magdadala sa mensahe na ito, sa gabing ito na iyong sinugo, Ama, na dagdagan mo pa po ang kanyang katalinuhan at ang lahat na maglalabas sa kanyang mga bibig ay nanggagaling sa iyo, Amang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa palagi mong pagdinig sa aming mga panalangin. Pagpalain ang mga kapatiran namin na papunta pa lang dito. Ingatan sila, Panginoon. Ganon din sa aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ingatan din po silang lahat, Amang Diyos. At nang sa ganoon, sa susunod na mga pagsambahan ay amin silang makasama sa pagpuri sa kinapangalan, Amang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa palaging pagdinig sa aming panalangin. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ang lahat na ito ay aming hinihiling pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus na may tagapagbigtas. Amen. Magandang gabi at happy midweek po sa ating lahat. Ayan, purin po ang ating Panginoon dahil tayo po ay muling naparito sa ating bahay-sambahan upang ating pong muling ibalik ang ating papuri at pasalamat sa ating pong dakilang Panginoon. At akin pong babanggitin ang mga may bahagi sa gabing ito. Tayo po ay pinangunahan ng ating chorister ni Sister Ilman Namok. At ang ating pong opening song ay Sweet Hour of Prayer. At ito po ay sinundan ng prayer ni Sister Crispa Mascardo at welcome remarks po ng inyong lingkod. At mayroon po tayong prayer band, special song ni Sister Lisa Masong. At ang magbibigay po ng message sa gabing ito ay si Brother George Hamito, closing song ng ating chorister at closing prayer. Bago po natin mapakinggan ang special song ni Sister Lisa Masong, tayo muna po ay dadako sa ating prayer band. Kung sino po yung may mga prayer request at pasasalamat po, nais po kayong tumayo. Unahan ko na po ating isama sa ating mga dalangin si Kuya Melky Aklon na kailangan na siyang maoperahan after 7 days kasi nakausap na nila si Pastor Salazar at wala na daw ibang way na para siya ay gumaling kundi operasyon lang po. Sa sa gallbladder lang naman kanyang operasyon. So ating panalangin din natin si Ate Anita na bigyan din siya ng kalakasan ng pangangatawan na kung saan siya lang po mag-isa ang nag-aasikaso at alam naman po natin na siya ay may edad na rin po. Akin din hinihiling mga kapatid, isama din po natin sa panalangin ang kapatid ng aking asawa, si Elias Mascardo, yung church elder din po doon sa Plaridel. Nasa hospital din po siya doon sa Aborlan at
nire-refer na sa dito sa puerto kasi hindi na daw doon kakayanin. Kaso lang, ayaw na rin nila magpadala dito sa puerto. Pipirma na lang daw sila ng waiver. Uwi na lang daw sila. Panalangin natin mga kapatid na kung ano man ang kalooban ng Panginoon ay madugtungan ang kanyang buhay kasi siya din po ay nagagamit din po sa gawain ng Panginoon. Yun po. Wala na po. Kung wala na po ay akin pong ulit na babanggitin ang nais po nating isama sa ating mga prayer. Yung kay Sister Crispa na nais niya ipanalangin. Si Brother Milky Aklon na siya po ay operahan na sana ay maoperahan na siya ng madali. At yung si Brother Elias Mascardo na nasa hospital din siya na sana ay pagalingin din siya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin na siguro ng individual.
Purihin ang Panginoon sa nagbigay ng awit. Actually, mga kapatid, ay marahil bawat isa sa atin ay pagod sa buong maghapon. Gayon pa man ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa kabila ng ating kapaguran ay sa ating pisikal ay nandito pa rin tayo para sumamba sa Panginoon. At salamat sa Panginoon na ikaw at ako mga kapatid ay nanatili sa pananampalataya at patuloy na dumadalo sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid. Tayo ay ipinagkaloob ng Panginoon na makaatin sa ganito mga klaseng pagpupulong sapagkat ang purpose talaga ng Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito, tayo yung may katungkulan na ipanalangin ang ating mga kapatid na nanghina sa pananampalataya. Walang may gusto na yung ating mga kapatid na nanghina sa pananampalataya at ngayon ay hindi na natin nakakasama sa pagsamba. Walang may gusto na sila ay hindi na natin gustong makasama sapagkat ang ating hangarin, no, na sila ay ating makasama balang araw. Mga kapatid, marami tayong mga kapatid na nahiwalay, no, sa pana ng Panginoon. At sa pamagitan ng panalangin, alam ko, tutulungan tayo ng Panginoon para sila ay muli ay makabalik sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang awit, mga kapatid, minsan ay sabi ko nga, okay na hindi tayo magsalita, no? Kung puro na lang awit, maganda. Kasi yung awit na inawit sa atin ng ating mga kapatid sa gabing ito, sapat na para mapalakas ang ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi ba kayo nagtatanong sa sarili ninyo kung bakit nga ba tayo narito sa mundong ito? Ang ating mundong kinagisnan ay hindi na yung mundo na kinaroonan nila ni Adan at Eva. Hindi na natin naranasan ang mundong kanilang kinagisnan noong panahon nila. Sapagkat ang Garden of Eden ay isang lugar na napakaganda. Pero nakakalungkot nga lang sapagkat mayroong manlilinlang na bagamat sa lugar na napaganda ay nalinlang pa rin ang tao at nawalay sa paanan ng Diyos. Alam po niyo, mga kapatid, hindi ba kayo nagtatanong sa sarili ninyo, sa bilyong mga tao, populasyon ng mundong ito, ay isa tayo sa tinatawag na lingkod ng Diyos? Alam po ninyo, mga kapatid, bilyon ang populasyon ng ating mundo. Mas higit na mas marami ang hindi talaga nakakilala ng Diyos, bagamat nakakilala ng Diyos, pero hindi talaga nasusunod yung, hindi nakikilala yung kalooban ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Siguro ang Seventh-day Adventist sa buong mundo ay wala yan sa tawag niyang kalingkingan sa mga hindi naglilingkod, no? Mga kapatid, sobrang napakarami ang mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Alam po niyo, mga kapatid, sabi ko nga, bakit nga ba tayo dito sa mundo nandito? Alam po niyo, mga kapatid, ang mundong ito ay wawakasan talaga ng Diyos. Oo. Bakit? Sobrang napakasama na. At ang wakas ng mga bagay na ito, mga kapatid,
ay malapit na, mga kapatid. Sa gabing ito, atin pong pakinggan ng mabuti ang ating pag-aaralan. Sapagkat ang ating pag-aaralan, ito po ay kapanapanabik na pag-aral sa gabing ito. Ang ating pag-aralan, mga kapatid, walang iba kundi ang Revelation 14:6-12. Alam nyo na, di ba? Sa Revelation 14:6-12, mga kapatid, ay mayroong mahalagang mensahe na ang mensaheng ito ay mayroong pinapatungkulan, mga kapatid. May kinalaman, mga kapatid, ang ating pag-aral sa tinatawag na three angels message. No? Siguro alam nyo na rin ito. No? Dagdagan lang natin, mga kapatid, yung ating mga kaalaman. Ang three angels message, mga kapatid, na sinasabi ng Apokalipsis 14:6-12, may kinalaman ito sa mananampalatayang Seventh-day Adventist. Okay? Mayroong iba't ibang bahagi na dala ng mensahe ng sinasabi itong tatlong anghel. Alam po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, ating pag-aralan ito, no? Ating pag-aralan ito sapagkat napakahalaga na pag-aral ito sa ating pananampalataya. Ating basahin, mga kapatid, ang Revelation, no, ang Apokalipsis 14 talatang 6. Sabi dito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga nanirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Atin pong iyuko ang ating mga ulo para po sa atin pong pag-aral sa topikong ito, mga kapatid. Banal na Diyos, humihingi po kami ng karunungan, pangunawa sa bawat sipi ng aming pong pag-aaralan sa gabing ito, Panginoon. Nais po naming maikintal sa aming puso't isipan ang mga mensahe na nilalaman ng Apokalipsis 14:6-12, mga Panginoon. Ang iyong mga anak, ang aking mga kapatid, Panginoon, ay nais malaman ang mga bagay na nilalaman nito. Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan upang ito ay magiging kapakipagkinabang ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pagdinig sa aming panalangin. Amin pong hinihiling na iyong dinggin sa pamagitan ng aming pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Now, akin itong inilista, no? Dito, mga kapatid, sa ating kudigo. Okay? Ang sabi dito, mga kapatid, sa ating pag-aral sa gabing ito, ang sabi dito, yung tatlong bahagi na mensahe ng tatlong anghel, mga kapatid, ito ay may kinalaman sa mensahe na dala ng Seventh-day Adventist. Una, mga kapatid, ang sabi dito, ang tatlong anghel sa Apokalipsis 14:6-12 ay parang tatlong bahagi ng huling mensahe ng Diyos sa mundo bago siya bumalik. Yan yung ating pag-aralan, mga kapatid. Number 1, ang sabi dito, unang anghel. Pag-usapan natin ito, mga kapatid. Sabi dito, sa ating binasa, ulitin ko pagbasa, mga kapatid, no? Sabi dito, sa 14:6, ang sabi dito, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad
sa kalagitnaan ng langit, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga nanirahan sa lupa, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya, sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa. Pansinin po ninyo mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang sinasabi dito mga kapatid ay mayroong pinanggalingan ang sinasabing ito na ating binasa mga kapatid. Ito ay quote, no? Galing po sa Exodo, malaman natin yan mamaya mga kapatid. Yung salitang langit at lupa mga kapatid ay sa Old Testament ay mayroon ng binanggit. Kasi ang pinag-usapan dito sa talatang ating binasa mga kapatid ay pagsamba, no? Sa lumalang ng langit at lupa. Okay? Ang sabi dito mga kapatid, walang hanggang magandang balita. Ito yung parehong mensahe mula pa kay Adan hanggang ngayon. Maliligtas ka sa pamagitan ni Jesus, pero ngayon sa huling panahon na ito iniipit. Okay? So, unti-unti nating isipin mga kapatid, na ano ba ang mensahe, no? Ano ba ang salitang iniipit? Alam po niyo mga kapatid, ang mensahe na ito mga kapatid, kung atin pong unawain mga kapatid, sa ating panahon ngayon, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, mas marami ang hindi nakakilala ng tunay na pangingilin ng araw na para sa Panginoon. Mas marami. Bakit? Kasi mga kapatid, dumaan sa ating kasaysayan, sa ating mundo, na yung matinding pag-usig ang siyang naging dahilan mga kapatid kung bakit nakalimutan ng tao, naligaw ang tao pagdating sa pagsamba. No? Alam po niyo mga kapatid, kung ating pagbabatayan ngayon ang mga post sa Facebook, nakakalungkot sapagkat maraming mga pastor, mga malalaking pangalan sa pangreliyon ang gagaling magsalita mga kapatid. Pero pagdating sa pagsamba, sa araw na pagsamba para sa Panginoon, reject. No? Bakit? Kasi mayroon na silang sariling paliwanag, hindi na paliwanag ng Biblia. Paliwanag na malayo na sa sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito mga kapatid, yun ay ating pinag-aralan na sa letter E, no? Na ang sabi doon, itong walang hanggang mensahe mga kapatid ay from kay Adan pa, no? Alam po niyo mga kapatid, ang sabi dito sa letter B, matakot sa Diyos at luwalhatiin siya. Sabi dito, ang takot dito ay reverence, pagalang at pagsunod, hindi takot na nanginginig. Kasi iba itong ating takot, no? Yung may naramdaman tayo na sa ating pagkatao na may kinakatakutan tayo mga kapatid, iba yon. Yung ating pagkatakot, ang sabi dito mga kapatid, ay hindi yung takot na nanginginig. Ibig sabihin, ang sabi dito, ibalik mo ang Diyos sa gitna ng buhay mo. Yan yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. Na kung tayo ay nakaranas ng takot sa Panginoon, hindi para tayo ay manginig sa takot, kundi para ating panghawakan sa buhay natin, no? Ating ipasok sa buhay natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung takot para sa Panginoon mga kapatid. So yun po yung
bahagi ng mensahe ng unang anghel. Pagkatakot, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito, mga kapatid, sambahin ang manlilikha, bakit ang langit, lupa, dagat, bukal, no? Ay binanggit. Alam po ninyo mga kapatid, ating basahin ito. Kasi pagsamba ito sa ating manlilikha. Basahin natin ang Exodo. Okay? Balikan natin ang lumang tipan. Pakinggan natin mga kapatid kung ano ba ang binabanggit sa Exodo 20 talatang 11. Ganito po mga minamahal ang sinasabi. Ang sabi dito, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yun pala mga kapatid. So, ang Apokalipsis 14, mga kapatid, ay may kinalaman ito, no? May kinalaman ito sa mensahe pagdating sa pagsamba sa araw ng Sabat. Pagsamba para sa Panginoon. So, nakikita po natin mga kapatid, na ang sabi ito, binasbasan niya iyong 7 araw. Yung 7 araw, siyang araw lang na kakaiba sa lahat ng araw sa isang linggo. Pero ito mga kapatid ay kinalimutan ng marami. No? Kinalimutan ito ng marami. Kasi may sarili ng katuwiran, kuminsan ang katuwiran ay kasi para lang yan sa mga Hudyo. Yan man ang kalimitang sinasabi ngayon. Tayo hindi mga Hudyo, hindi tayo nararapat sumunod sa utos ng Hudyo. Siguro mga kapatid, sa inyo ay mayroon ng nakapagsabi niyan, pero challenge yan mga kapatid, na kung may magsabi sa atin, at least alam na natin kung ano ang ating isasagot, mga kapatid. Alam ko na lahat tayo ay nadoktrinahan, no? Ng mga missionary, or lagi natin ito na pag-aralan mga kapatid sa ating mga crusade, no? So ang sabi dito mga kapatid, yung pagbanggit doon sa langit at lupa, tumutukoy pala ito sa Diyos na nagpahinga ng 7 araw, mga kapatid. Kaya ang ating dapat na gawin, yung pagsamba natin sa ating manglilikha, mga kapatid, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa 7 araw, yun din ang ating gagawin, sapagkat yun ang legal, no, na araw na pagsamba, mga kapatid. Legal, hindi illegal, mga kapatid. Sapagkat ang mundong ito, mga kapatid, nabubuhay na sa illegal, no, na pagsamba, mga kapatid. Kaya nga naligaw ang tao. Marami nang naligaw sa panahon ngayon, mga kapatid. Sabi nga dito, kaya ang unang anghel ay panawagan bumalik sa tunay na pagsamba sa manlilikha sa panahon ngayon. Maraming nalilito. Ito ang panawagan, kilalanin kung sino talaga ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, alam natin mga kapatid, na yung pagkilala sa Panginoon, ay mababasa natin yan sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel 20. So, sabi dito, ang tao sa mundong ito sa panahon ngayon ay nalilito. Kaya nga ngayon mga kapatid, sobrang dami na ng mga samahan. Hindi na alam ng tao, kaya ang tao ay, ang tawag niyan yung may tawag niyan yung paganagana na lang, kung saan sila komportable, doon na lang sila. Ayaw ko dito sa
isa. So dito na lang ako sa isa kasi medyo mas panatag ang buhay ko dito. Sabi din ng isa, lalabas ako dito, pupunta ako doon sa ibang samahan kasi mas panatag ako doon. Di ba? Nakalimutan na ng tao yung talagang turo ng Biblia. Sa sobrang pagkalito nila mga kapatid, kasi nakakalito talaga eh. Marami kasi sa mundong ito na talagang nangangaral na yung pagsamba na mga Hudyo noon ay para lang sa mga Hudyo. Pero actually mga kapatid, ang pagsambang ginagawa ng mga Hudyo noon ay pagsamba yun sa Panginoon at pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Ating tunguhan ang ikalawang anghelan. Sabi dito, bumagsak na ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng matinding pakikiapid. Pakinggan natin ito mga kapatid. Ano ba ang pakahulugan nitong sinasabing yung salitang Babilonya? No? Sabi dito mga kapatid, sa ating tawag niyan, kudigo. Sabi dito, Babilonya. Ano ito? Sa Biblia, ang Babilonya ay simbolo ng pagkalito at paghihimagsik laban sa Diyos. Yun pala ang ibig sabihin ng salitang Babilonya. No? Katulad po doon sa tinatawag nating Tore o Babel, no? Nagkaroon ng kalituhan yung mga tao, nag-iba-iba na ang mga panansalita nila hanggang sa hindi na magkaintindihan, hanggang sa hindi na natapos yung kanilang pinapatayong tore. Mga kapatid, alam po niyo mga kapatid, nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Pero isang magandang mensahe para sa atin mga kapatid, na kanilang naging karanasan yon. At least ngayon ay alam na natin. Kaya nga ang paliwanag dito mga kapatid, yung Babilonya ay pagkalito, paghihimagsik, laban sa Panginoon. Sabi dito, sa Apokalipsis, ito ay maling sistema ng relihiyon na humahalo ng katotohanan at kamalian. Isa rin pala yan. Relihiyon na may turo na tama, may turo ding mali. Sistema yon. Ang tawag dyan mga kapatid ay Babilonya. Halo-halo. No? Halo-halo. Kaya sa sobrang halo-halo ng mga turo mga kapatid, yung iba ay lumalabas, lumilipat ng ibang samahan, kasi alam nila, mali naman ito. No? Mali. Ang nakakalungkot mga kapatid, dito sa ating pananampalataya, mayroon pa rin lumabas. No? So pari-pariho. Pero mga kapatid, ang mensahe na ito, ng pabalita na walang hanggan, walang ibang may dala nito kundi ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kasi ang turo tungkol sa pangili ng Sabat, pagsunod sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, ay turo na yan noon pa at hanggang ngayon, aral pa rin ng Seventh-day Adventist. Yung turong kaligtasan, mga kapatid, mula pa rin yan sa kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nababago. Kaya nga tinawag siyang pabalitang walang hanggan, no? So everlasting gospel, mga kapatid. Kaya nga ang sabi nito, hindi ibig sabihin, no? Ang sabi nito, hindi ibig sabihin na wasak na. Ibig sabihin, morally and spiritually, bumagsak na. Tinanggihan na nila ang liwanag. Kaya ang panawagan ay lumabas kayo, bayan ko. Diba? Sa aklat ng
18 ng Apokalipsis, talatang 4 mga kapatid, pinapalabas. Kaya nga ang iba mga kapatid, lumabas. Pero doon pa rin sa pangingilin, kagaya sa nilabasan nila. Ayan din ang isang nakakalungkot mga minamahal na mga kapatid, no? Na hindi na sila nakabalik doon sa totoong aral at turo ng Biblia pagdating sa kautusan, pagdating sa pagsamba para sa Panginoon. Alam po niyo mga kapatid, ang minsan kasi mayroong mga katuwiran sila na ang Sunday kasi may mababasa kang talata na may sumamba ng araw ng Sunday. Mayroon po iyang mabasa sa aklat ng Mateo. No? Ang akala kasi ng karamihan, yung pagsamba doon ay siya ng kautusan na tuwing araw ng linggo, yun na yung dapat na ugaliin na pupunta sa bahay-sambahan. Yun yung kanilang paliwanag mga kapatid. Actually mga kapatid, kung atin pong babasahin, yung talatang yun mga kapatid sa aklat ng Mateo 28, mababasa mo yan mula sa 1 mga kapatid pababa. Alam po ninyo mga kapatid, makikita mo doon na hindi nila ginawa yung pagsamba na yon doon sa loob ng sinagoga. Itong sinagoga mga kapatid, ito po yung tinatawag nating pulungan. No? Katumbas po ito ng ating bahay-sambahan, mga kapatid. Kaya lang, yung mga tao kasi mayroong mga sariling paliwanag. Kaya ngayon, kaugalian na ngayon ng bawat samahan na kalimutan ang aral ng Diyos pagdating sa pagsamba ng Diyos sa tunay na araw na pangingilin mga kapatid na banal, nakalimutan na bakit? Dahil sa sariling pagpapaliwanag mga kapatid. Kasi pag may nabasang pagsamba, actually mga kapatid, araw-araw pwede tayong sumamba sa Panginoon. No? Hindi lang naman araw ng Sabat tayo sumasamba sa Panginoon. Yan naman ang paliwanag natin eh. Ang pagsamba natin sa Panginoon ay araw-araw yan. Pero yung buong araw na pagsambang banal, walang katulad yan yung pang-7 araw. No? Yung araw ng Sabat lang ang mayroong ganyang karakter. Banal, pinagpala at binasbasa ng Diyos mga kapatid. At mismo ang Diyos ang siyang nagpapahinga. Kaya nga mga kapatid, isa yang tinutukoy mga kapatid na walang hanggang pabalita mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito mga kapatid, ang buod dito mga kapatid sa ikalawang mensahe ng ikalawang anghel, ang sabi dito, mag-ingat sa maling aral. May mga relihiyon at sistema na hindi sumusunod sa Biblia. Panahon na para pumili ng katotohanan. Yan yung mensahe mga kapatid. At alam po ninyo mga kapatid, tayo naman ang mayroong dala nito. No? Bawat isa sa atin pwede nating i-share sa ating mga kaibigan. Kasi sa ngayon mga kapatid, grabe ka-active ang sa ibang mga samahan. Doon sa multicab, noong pagsakay ko mga kapatid, yung matanda doon na lalaki, yung katabi ko, bigla siyang nagsalita, nagmensahe siya doon sa multicab. Nag-ano siya, nag-memory verse siya. Nag-memory verse siya. Tapos nagpaliwanag siyang saglit. And then, nagsabi siya, kayo lang ang bahala na tumuklas sa aking mga sinasabi. Siya daw ay born again Christian. Born again Christian. Ay hindi ko siya na masyadong natanong kasi nagsasalita siya doon hanggang doon sa may city jail, no? Hindi ko na siya na kasi pababa na doon sa sa school no?
Pero kung nagkakausap kami noon ng matagal, ay sigurado matatanong ko siya. At talagang magkakausap talaga kami mga kapatid. Kasi ang mensahe niya, ang sabi niya doon mga kapatid, dapat alalahanin ng tao ngayon na napakalagang araw ang linggo para sa pagsamba sa Diyos. Kita niyo mga kapatid, no? Talagang siguro pastor yon, pero ang nakakalungkot doon na hindi niya ako sinagot doon sa tinanong ko kasi siya, bigla akong sumingit ba? Sabi ko, at saan naman mabasa na lagi nating ugaliin na tuwing araw na ng linggo sa buong maghapon nasa simbahan tayo na inutos ni Kristo. Oh. Ay, hindi niya nasagot yun. Ay, kasi hindi na rin kami nagkakausap. Sabi ko sa kanya, kung may time ka, pwede kang pumasyal dyan sa school. Oh, para magkausap tayo. Ay, hindi pa naman namasyal, mga kapatid. Ilang araw na rin eh. Sabi niya sa akin ay pupunta daw. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Nagpakilala ako, sabi ko, ako ay Seventh-day Adventist. So sabi niya, siya daw ay born again Christian. Mahalaga daw yung pagiging born again. Diba? So, tama naman ang ating kaibigan mga kapatid. Ikatlong anghel, ang sabi dito, sa 14:9 hanggang 12 ang sabi ito, 9, kung sino man ang sumamba sa halimaw at sa kaniyang larawan at tumanggap ng tatak sa kaniyang noo o kamay, iinom siya ng alak ng puot ng Diyos. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal at ng mga nagsistupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So ang sabi dito mga kapatid, sabi dito, simbolo ito ng kapangyarihang pipilit sa mga tao na sumamba at sumunod sa mga utos ng tao laban sa utos ng Diyos. O, di ba yung mensahe kasi mga kapatid, yung mensahe kasi, pag makikinig tayo ng mensahe nila, magagaling sila parabaga magtahi-tahi, no? Magagaling talaga. Tulad noong nakausap na sa Multicab, yung nagsasalita siya, talagang tuloy-tuloy siya. Hanggang nakarating doon sa linggong pagsambang mahalaga. So, magaling. Pero ang hindi niya namamalayan na yung kanyang mensahe mga kapatid ay taliwas na sa sinasabi ng Biblia mga kapatid. So, ang sabi dito mga kapatid, yung sagot dito mga kapatid ay tulad ng ating binasa. Sabi dito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsistupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. So, dito mga kapatid, walang ibang may hawak ng turong ito. Walang iba kundi ang mga Seventh-day Adventist. Mula noon, turo nila hanggang ngayon, turo pa rin natin mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, nasa bilyong mga tao na populasyon ng mundong ito ay ikaw at ako kasali sa tinatawag nating mananampalataya na sumusunod sa kalooban, sa kautusan ng Diyos mga kapatid. Ang sabi dito, ito ang karakter. Ang sabi dito, ito ang karakter ng mga tunay na anak ng Diyos sa huling panahon. Sabi dito, pagtitiyaga, tumutupad sa mga utos ng Diyos, may pananampalataya kay Jesus. No? Kaya tatlo yan mga kapatid, ang mahalagang mensahe sa aklat ng Apokalipsis 14, talatang 12. No? Diyan po yung ating pagtatapos ng ating pong pag-aral sa talatang 12 ng 14 ng Apokalipsis mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid, sabi ito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Minsan mga kapatid,
hindi na namamalayan ng mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon. Nakakalimutan na ang tinanggap nilang aral sa doktrina natin. Kasi itong pagtitiyaga, mga kapatid, ay bago tayo naging Seventh-day Adventist, ay nabanggit na ito sa atin. Naimensahe na ito sa atin. Pero ang mga mananampalataya, mga kapatid, ang isang nakakalungkot, makaranas lang ng kahirapan, nawawala na sa pananampalataya. Nakapagsalita lang si kapatid, nawala na sa pananampalataya. Nakita lang si kapatid na nagkakamali, nawala na sa pananampalataya. Walang pagtsatsaga. Pero ang panawagan dito, mga kapatid, yung salitang pagtsatsaga, mga kapatid, ang ibig sabihin, kahit anong makita mo na nangyayari sa buhay mo, bilang pagsubok sa buhay mo, tanggapin mo. Ihiling mo sa Panginoon na patibayin ka lang, mga kapatid. Isang nakakalungkot na balita sa atin, mga kapatid, na marami sa ating mga kapatid na ngayon ay hindi mo na masumpungan sa iglesia. Bakit? Walang pagtsatsaga, mga kapatid. Siguro, nung umpisa, ay naroon yung pagtsatsaga at naroon yung pagiging active. Kwentuhan ko kayo, mga kapatid. True story. Mayroong isang pamilya, dito lang sa parting Minlan nitong Palawan. Noong tinanggap nila ang Panginoon, 6 sila na mag-anak, no? Mag-ama. 6 sila sa kanilang pamilya naging Seventh-day Adventist. Ang ginagawa nila, mga kapatid, kapag sila ay sumasamba sa Panginoon ng Miyerkules, 6:00 pa, pumupunta na ng simbahan. Tapos pag magdaan niya sa mga kabahayan, umaawit na yan. No? Umaawit yan. Pag uwi, awit. Pagka Biyernes, 6:00, doon na sa simbahan. Pagka Sabado, 6:30, nandoon na sa simbahan. Umaawit sa tuwing dumadaan sa mga kabahayan. Ang sabi ng mga tao, grabe ka, pitful, no? Noong nakita si kapatid na elder, hindi mo na masumpungan sa iglesia. No? Nakita lang yung pagkakamali, nawala na sa pananampalataya. Kasi minsan, ang nasa puso ng tao ay iba na ang dala. Karamihan, mga kapatid, ang dala ay ang pagiging perpekto sa puso, na gusto makita sa kanyang kapatid ang pagiging perpekto. Hindi ganun, mga kapatid. Ang Panginoon ang gumagawa ng pagiging perpekto. Sabi ng amin dinalaw, kapatid, ba't hindi ka na nagsisimba? Sayang yung pagiging active mo. Kapatid, ayaw ko talaga na makakita ng may nakakatitisuran sa iglesia. O kita nyo, mga kapatid? Pero ilang taon na nagsisimba, nakikita mo yung pagiging aktibo, mga kapatid. Harinawa, mga kapatid, ating itanim sa ating puso't isipan. Sa buhay natin, paglingkuran natin ng buong puso ang ating Panginoon. Sa Panginoon lang tayo mananampalataya tumingin, sapagkat marahil mapapahamak lang tayo, mga kapatid, at matitisod lang tayo kapag nakikita natin si kapatid na nagkakamali. Mga kapatid, maraming salamat. Hanggang dito na lang, ito ang aking mensahe.
para po sa ating tugon sa isang napakagandang mensahe na ating narinig ngayong gabi. Atin pong buksan ang ating Church Hymnal 149, Give Me the Bible. Church Hymnal 149, Give Me the Bible. Alam mo ang aming puso, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ang aking pong tanging dalangin, Panginoon, huwag nawang tubuan ang aming puso ng pagmamataas. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na wala po kaming lugar sa langit na manatili sa aming mga puso ang pagmamataas. Huwag nawa kaming makitaan ng aming mga pride na ang bawat isa sa amin, Panginoon, harinawa ay magmahalan at patuloy na manampalataya at maglilingkod at patuloy na maging matatag hanggang sa darating ang aming Panginoong Jesus. Malapit na po ang pagdating. Malapit na ang pagliligtas. Nais po namin, Panginoon, na kami nawa ay iyong tulungan upang kami ay magiging karapat-dapat sa iyong banal harapan. Panginoon, sawa na po kaming mamuhay sa mundong itong makasalanan. Nais po naming makapiling ang aming Panginoon sa bagong langit at bagong lupa at makatira sa tahanan sa bayan na langit, Panginoon. Amin pong hiniling, Panginoon, harinaway tulungan mo po ang bawat isa na manatiling tapat at patuloy na manindigan at umibay sa pananampalataya. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkasala. Ito po aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen.